Pinagpala na ng ating Panginoon sa ating Young People Service. Hindi Bisaya pa. Salamat sa ating Panginoon na binigyan tayo ng mga aralin para bigasin natin pag-aralan ng salita ng Diyos. Tayo walang naisagot, ibig sabihin, hindi tayo nag-aaral. Sa susunod, dalaga natin yung pag-aaralan natin. Kaya isang hamon sa atin sa bagay na yan, at bigyan din natin ng panahon pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagkat yan ay makinawang o karunungan na makikita natin yung mga taong nakatala sa Biblia, kung ano yung naging buhay nila, kung paano sila nagtagumpay, tulong ang ating Panginoon. Ang sino mong maligaya sa hapong ito'y sabihin, Amen. Amen. Diyos na tayo maging makapag-aral ng kanyang mga salita. At nawa ay tulungan tayo ng Panginoon. Ang nalingkod ay manalangin niyo na mapagawin ng Diyos na matagumpayan sa hapong ito. Tayo may Biblia, tayo ating buksan sa mga awit. Chapter 139. Verse 17 at saka 18. Sabi niya rito sa 139:17 saka 18, pagka mahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkatakila ng kabuuan nila. Sa 18, sabi niya, kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Pagka ako'y nagigising, ay laging nasa iyo. Tayong lahat ay tumayo, ay manalangin. Kung kayo ni Malik Sister Rose. Maraming Diyos, salamat po sa muling pagkakataon na aming muling mapakinggan ang iyong mga salita sa hapong ito. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo po kami lagi ng pribilegyo na patuloy na parinig ang katotohanan naman ng iyong mga salita. Alam po namin na sa hapong ito ay meron kang muling hatid na pagpapala sa bawat sa amin. Tingin namin, Panginoon, na gamitin mo po ang iyong alipin sa hapong ito. Bigyan mo siya man ng dunong na nagmumula sa inyo. Amen. Alam namin naman na lahat ng bagay ay nagmumula sa inyo. Kaya patuloy po namin lalagay sa inyong kamay ang tagumpayaman ng inyong gawain. Gamitin mo po ang iyong alipin, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan na nagmumula sa inyo. Bigyan mo rin siya ng kalakasan, Panginoon. Habang nagpapahayag ng iyong mga salita, samahan mo rin kami, Panginoon, na kami po'y hindi aalis sa lugar na ito na hindi mo pinuspos, Panginoon, ang iyong mga pagpapala. Sa mga salita mo mahayag, manaming Diyos, sinangkin na po namin ang pagpapala ito. Sa ngalan ng aming Panginoon Jesus, ito po'y aming dalangin. Amen. Titulo ng ating pag-aaralan ay ang mahalagang pag-iisip ng Diyos. Dito sa ating text na sabi niya rito, pagka mahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin. Itong 139 ng mga awit ay sinulat ni Hari David. At mahalagang pansinin natin yung isang bagay na kapuna-puna dito sa awit ni David sa 139. Makikita natin dito kung paano kilala tayo ng ating Panginoon. Ano ba sabi dito sa chapter 2, 139 verse 2? Iyong nakikilala ang aking pag-upo, ang aking pagtindig, iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Ibig sabihin yung ating pag-upo dyan ay nakikilala ng Panginoon. Hindi yung ating pagtayo, alam ng Panginoon. At kung ano yung ating iniisip sa hapon ito. Kaya nga ang Diyos ay omniscient. Di ba? Nakikilala niya ang bawat isa sa atin. Ano ba? Ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Di ba sabi sa chapter 8, kung sumampa ako sa langit, na inaandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siyon, narito, ikaw ay naandoon. Ibig sabihin, sa lahat ng dako, ang Diyos ay naroon. Saan ka man pumunta, ang Diyos nakikita ka niya. Kaya nga, ang Diyos ay omnipresent. Pangatlo, ang Diyos ay omnipotent. Makapangyarihan sa lahat.
Di ba, ano sabi sa 14? Tayo ay fearfully and wonderfully made ng ating Panginoon. Kakilakilabot, yung ating, sabi niya rito, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat hindi na lang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kaya tayo mga tao ay kagilagilalas na gawa ng ating Panginoon. At ang isang bagay na ating makikita, nasa pag-iisip tayo ng ating Panginoon sa hapong ito. Kaya nga sabi ni Haring David, yung kadakilaan ng Diyos, di ba, nakakamangha sa Kanya. Pero mo, sa dami ng tao sa mundong ito, isa si Haring David na kilala ng ating Panginoon. Kung maaaring bawat isa sa atin, tayo kilala ng Diyos sa hapong ito. Di ba yun ay nakamamangha na bagaman ay mahirap o ano man yung ating kalagayan sa buhay, kilala pala tayo ng ating Panginoon. At hindi lang tayo kilala ng Diyos, kundi tayo nasa Kanyang pag-iisip. Kaya napakahalaga kay Haring David na yung mga pag-iisip ng Diyos para sa Kanya. Alam mo, higit pa daw sa kayamanan ng sanlibutan, yung maisip ka ng Diyos, di ba? Yung isipin ka ng Diyos. Napagaman ikaw ay walang kwentang tao, nasa kaisipan ka pala ng Diyos. Kaya una natin pag-aaralan, ano ba yung pag-iisip ng Diyos sa atin? Eh, Haring David, maaaring matiyak natin na maaaring mahalaga sa Kanya, maaaring ang kanyang kayamanan, yung kanyang pamilya, yung pagiging hari niya, yung kanyang mga anak. Pero hindi yun ang naging mahalaga kay Haring David dito sa teksto, di ba? Yung pag-iisip ng Diyos ang mahalaga sa Kanya. Bakit maging mahalaga kay Haring David ang pag-iisip ng Diyos? Maaring, sabi niya, yung kalooban ng Diyos, yung mahalaga sa Kanya. Di ba? Hindi mahalaga sa Kanya yung mga bagay ng mundo, kundi yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung laluri ng Diyos, yung mga utos ng Diyos, yung mabuting kalooban ng Diyos. Di ba? Yun ay mga katawagan na pag-iisip ng Diyos sa Kanya. Alam niya, ang Diyos, sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ito yung iniisip ng Diyos sa atin eh. Kaya niya sa 39 ng Jeremiah verse 11, sabi niya rito, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na iniisip ko sa iyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Alam niyo, yung pag-iisip pala ng Diyos para sa atin ay kapayapaan. Di ba? Ang Diyos, di ba tayo, nung wala pa sa Panginoon, wala tayong kapayapaan. Pero ang Diyos, iniisip niya sa atin, maging payapa tayo. Maging masaya tayo. Hindi siya nag-iisip ng kasamaan sa atin. Di ba? Kailanman hindi nag-isip ang Diyos ng kasamaan sa kanyang nilikhang tao. Pero dahil ang tao siya ay hindi sumunod sa nais ng Diyos, kaya siya napahama. Kaya nais ng Panginoon, sabi niya, magkaroon siya ng huling wakas. Yun yung pag-iisip ng Diyos sa atin eh. Hindi tayo mapahama. Kundi tayo makapiling ng Diyos sa kabilang buhay. Kaya napakaganda ng pag-iisip pala ng Diyos sa atin. Na nais niya tayong iligtas mula sa buhay makasalanan. Salamat sa kaniyang umaga, mayroong tumugon sa panawagan ng ating Panginoon tungkol sa kaligtasan. Talangkong ng Diyos ay kumikilos pa rin sa panahon kasalukuyan. Upang iligtas tayo at dalhin sa kanyang kaluwalhatian. Alam niyo, hindi tayo dalingan ng Diyos para mapunta tayo sa impyerno. Sapagkat alam ng Diyos yung impyerno mahirap na lugar para sa atin, di ba? Yung mainit na lugar para hindi na tayo makatitiis, di ba? How much more doon sa inihanda ng Panginoong impyerno sa mga hindi tatanggap sa ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, kung tayo tumanggap sa ating Panginoon, ang pag-iisip ng Diyos sa atin ay maganda. Kailangan, sabi niya,
Kailangan madala tayo doon ng ating Panginoon. Kaya patuloy natin pinag-aaralan ng kanyang mga salita. Sabi nga, ang plano ng Diyos ay maingat na isinagawa bago ka isilang. Alam niyo, ang Diyos, bago pa lang tayo isilang sa mundo ito, maganda na pala yung plano ng Diyos sa atin. Dito sa 139, bababasa natin dito, nasa, kung ginagawa pa daw tayo sa lihim, alam na ng Panginoon kung anong itsura natin, di ba? Alam daw yung mga laman loob natin. Dito sa 139, makikita natin ito eh. Kaya dapat wala tayong reklamo kung ano tayong nilikha ng Diyos sa hapong ito. Sapagkat ito yung maganda yung plano niya sa atin eh. Di ba? Maitim ka man, o walang buhok mo, kulot, di ba? Pero yun yung pag-iisip ng Diyos sa inyo eh, sa atin. Kumbaga, pinaplano niya yan, yung paglikha sa atin. Bago pa lang tayo silang, naghanda na siya ng mag-aalaga sa atin, di ba? Yung ating mga magulang, di ba? Paano tayo palalakihin, di ba? Paano tayo iingatan, di ba? Papalad tayo sa hapong ito, nabigyan tayo ng magulang na nag-aaruga sa atin. Di ba, napakagandang pag-iisip ng Diyos sa atin, di ba? Na tayo pala'y magiging masaya dahil kung ano tayo sa hapong ito, dapat ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Dahil yung pag-iisip niya, mabuti para sa atin eh. Kung ano man kayong kalagayan sa hapong ito, yung pag-iisip ng Diyos sa atin, maganda. Maging yung plano ng kanyang pagkalikha sa atin. Di ba, hindi niya tayo pinabayaan. Merong nag-aruga sa atin, yung ating mga magulang. Bagaman maaaring nung tayo bata pa, ay wala namang sasabing magulang sa kanyang anak na hindi maganda, di ba? Wala namang sasabing magulang na hindi kanya mahal. Di ba? Pero alam niyo, yan yung nakabuti ang ating Panginoon sa atin. At ang Diyos, sabi niya, minsan kumikilos tayo na hindi natin pag-isip. No? Kadalasan nagduro nga ito ng mga problema. Kaya nga sa hapong ito, tayo naman ng Diyos ay plano sa ating maganda. Pero tayo minsan, hindi tayo nag-iisip ng magandang plano sa ating buhay. Kaya nagkakaroon ng problema, di ba? Kung ang Diyos merong magandang plano sa atin, dapat mag-isip din tayo ng tama para sa ating mga sarili. Kasi may free will tayo eh. Maganda yung plano sa atin natin mga magulang, pero yung plano naman natin hindi pala maganda. Kaya minsan umahantog sa mga problema. Kaya nga sa hapong ito, dapat maging tama yung ating mga pag-iisip. Upang walang maging problema. Bata pa lang tayo, kailangan binamold na natin yung ating mga sarili sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. No? Hindi tayo, sabi nga yung trial and error sa buhay sa mundo ito. Kung baga susubukin pa rin natin yung alam natin masama, itatry pa rin natin, dapat hindi na. Kung tayo nasa Panginoon, huwag na natin itry na mawala pa sa ating Panginoon. No? Susubukan pa natin yung mawala sa kalooban ng Diyos dahil lang sa kagustuhan natin. Hindi yun ang pag-iisip ng Diyos sa atin. Di ba sabi niya, ang pag-iisip niya sa atin ay tayo maging mapayapa, maging matahimik, maging masaya. No? Walang kasamaan sasabit sa atin. Pero kung sa ating mga pag-iisip, sa ating mga iniisip, sa ating mga sarili, minsan nagkakaroon tayo ng problema. Di ba? Dahil sa maling mga pag-iisip natin, sa maling pagpapasya natin sa ating mga sarili, mayroong mga consequence tayong tinatawag. Kaya kung gusto natin maiwasan yung bagay niyo, kasi ang Diyos ayaw niya ng masamang mangyari sa atin eh. Habang tayo nabubuhay. Gusto niya ang tao masaya, maligaya, mamuhay siyang payapa. Pero dahil nga sa kasalanan, nawasak yung plano ng Diyos na yan sa atin. Kaya sabi niya, mag-isip ka muna bago kumilos. No? Kaya ngayon, sa hapon ito, napag-isip-isip na ba natin yung ating kalagayan kung tayo wala pa sa ating Panginoon? Di ba tayo mapapahamak? Pupunta tayo sa kapahamakan kung hindi tayo tatanggap sa ating Panginoon. Kaya yung dapat munang isipin natin sa hapon ito, bata pa lang tayo, kailangan tanggapin na natin ang ating Panginoon.
habang may pagkakataon. Kasi yung pagkakataon ibinibigay ng Diyos, minsan lang yan. Maaaring mawala ang pagkakataon ibinibigay ng Diyos para sa atin. Kaya, sabi nga ang Diyos, yung mga plano niya hindi ganun eh. Hindi pa tsamba-tsamba yung plano ng Diyos sa paggawa sa atin. Maging yung paglikha ng sanlibutan ating tinatahanan. Diba? Ang Diyos talagang parang ano siya, architect siya eh. Meron siya mga plano, unang araw, ito yung kanyang ginawa. Pangalawang araw, pangatlong araw, di ba? Hanggang sa paglikha niya sa tao, di ba? Lahat ay nasa plano. Kaya nga tayo lahat ay makikita natin, sabi niya, hindi basta ipinadala ang kanyang anak na hindi pinag-iisipan. Alam niyo, ang ating Panginoon, hindi lang basta ipinadala dito sa mundo ito na walang plano. No? Kundi ang plano ng Diyos, kaya pinadala niya ang kanyang buktong anak dito sa mundo ito para tayo maligtas. No? Hindi yung basta napakulang sa krus, tapos na. Kasi yun yung maraming alam ng iba eh. Namatay ng ating Panginoon sa krus, ligtas na tayo lahat. Pero hindi yun ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron parte ang Panginoon, meron tayong parte ng mga tao. Kaya maingat niya ginagawa yung mga bagay naman niya pinaplano para sa atin. Hindi basta-basta na binigyan lang tayo ng buhay, tapos na. Pinahiram yung buhay sa atin, tapos na. Kundi ang buhay na pinahiram sa atin ng ating Panginoon, may plano yan dapat. Ano yung plano ng Diyos sa atin, di ba? Nasa Ecclesiastes, no? Ano sabi niya roon? Na matakot tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos sapagkat ito yung buong katungkulan natin. Hindi lang tayo binigyan ng buhay ng Diyos para wala lang. Kumain, matulog, magtrabaho, maghanap buhay. Pero makikita natin yung kalamaran ng mga tao, yung kanilang mga buhay. Pero tayo kailangan maingat natin, iniingatan yung buhay natin. Kasi yung pag-iisip ng Diyos sa atin, napakaganda eh. Kaya nga pag-ingatan natin yung ating mga buhay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano pa? Upang magbunga ng kaligtasan, yun yung plano ng Diyos sa atin eh. Yung kaligtasan, kailangan meron din bunga. Diba? Ang kaligtasan, kailangan meron bunga. Hindi yung turo ng mga sekta ng relihiyon pag ligtas ka na, anak ka ng Diyos, ay tanong gawin mo, anak ka rin ng Diyos. Pero may bunga ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay yung pag-alis mula sa buhay ng kasalanan. Amen. Ang anak ka ng Diyos, hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Yung alam mong kasalanan, hindi ko na ginagawa. Sapagkat ang bunga ng kaligtasan, sabi nga, ay buhay na walang hanggan. Kaya, magbubunga ng pagluwalhati sa kanyang pangalan. Di ba dati hindi naman tayo nagbibigay luwalhati sa ating Panginoon eh, sa ating buhay na isang makasalanan. Pero nang tayo maligtas, naluwalhati na natin ang ating Panginoon. Kaya sa planong ito ng ating Panginoon, ay hindi pa rin nababago. Na ito pa rin yung plano ng Diyos noon hanggang sa ngayon na ang mga tao ay maligtas sa kanilang mga kasalanan. Yun yung pag-iisip ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. Na iniisip niya sa atin na tayo makakapili niya sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagdadamo ng kaligtasan. Kaya nandiyan ang ating Panginoon, binigay ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Pangalawa, bakit sila mahalaga? Bakit mahalaga yung pag-iisip ng ating Panginoon? Bakit kaya mahalaga? Merong tatlong dahilan. Sabi niya, pumili sa atin at magliligtas. No? Tayo pinili ng Diyos para iligtas tayo. Hindi tayo ng Diyos para iligtas tayo. Kaya magpasalamat tayo doon. Ano? Isa tayo sa pinili ng Diyos para iligtas niya. Maging kanyang anak, maging tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, upang pahalagahan natin siya ang kanyang plano at pag-iisip sa atin. Kailangan pahalagahan natin yung mga plano ng Diyos sa ating buhay. Yung ating paluwalain yung
mga gandang plano ng Diyos sa ating buhay. Yung ating pag-aasawa, no? Di ba, lahat naman natin sa Biblia kung ano yung mga gandang plano ng Diyos sa ating buhay. Magkaroon ng magandang pamilya, isa rin yun, di ba? Sino magiging Pablo dito? Wala naman siguro. Kaya yung plano ng pag-aasawa, plano rin niya ng Diyos eh. Di ba, una yung kinasan si Eva at si Adan. Diba? Kaya tayo mga tao, kailangan yung pag-iisip ng Diyos sa pag-aasawa ay angkop sa kanyang kalooban. No? Hindi yung basta na lang tayong kukuha ng asawa. No? Sabi nga, ipupukpok lang natin yung bato sa ating ulo. No? Kaya hindi dapat mangyari sa mga anak ng Diyos yun. Na tayo, pinapayagan ng Diyos mag-asawa ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga laging mga paalala, sabi ko nga, ay pipili naman tayo. Hindi tayo basta kagaya ng mundo ito, basta kumuha na lang, basta magkaroon lang ng asawa, tapos na. Sabi nga kanina, ang kagandahan ng isang tao ay kumukupas. Diba? Doon maganda siya sa tingin mo, pero nung asawa na siya, maganda pa rin siya, di ba? Dapat din yung tingin natin sa ating magiging asawa. Hindi nababago. Sabi nga, hindi nababago yung pag-ibig natin sa kanila. Kaya nga napakaganda na nasa plano ng Diyos ang lahat. Kasi yun yung pag-iisip ng Diyos sa atin, napakaganda. Yun yung pag-iisip ng Diyos kay Eva at Adan, napakaganda, di ba? Magkaroon sila ng mga anak, di ba? Maging masaya sila. Alam nyo, kalakalang lupa nga nila ng Diyos, di ba? Tuwing hapon, binibisik sila ng Diyos, nakikipag-usap sa kanila. Pero, dahil nga, yung pag-iisip natin, minsan, hindi lang pag-iisip ng Diyos, kaya minsan nakakasama tayo. Kaya yung plano ng Diyos sa atin, dapat, sabi niya, maging mahalaga sa atin yun. No? Maging kayamanan natin yung pag-iisip ng Diyos na napakaganda sa atin. Kaya tayo ng mga magulang tayo mga magulang, hindi tayo nag-iisip ng masama sa ating mga anak, di ba? Gusto natin laging mabuti sa kanila. Sila nag-asawa, silang parangal ng pamumuhay, naglilingkod sa ating Panginoon. So, ganun din ang Diyos, di ba? Kaya dito pa lang sa lupa, tinitrain na tayo ng ating Panginoon. No? Yung pag-iisip pa niya ay pag-iisip na rin natin. Na sa isang araw, tayo linisan sa mundo ito, makakapiling natin ang Panginoon. Yun yung pag-iisip ng Diyos sa atin sa kabilang buhay, makasama niya tayo. Kaya mga personal, alam ang detalye ng ating buhay. Sabi niya, yung ating paglakad, paghiga, pagtulog, pagbangon, alam na lahat ng Diyos yan. Kaya yun yung ating pahalagahan sa hapong ito. Na anuman tayo o anuman yung ating kalagayan sa mundong ito, iniisip pala tayo ng Panginoon. Huwag nating balulain. Pag-iisipin natin, pinabayaan na yung ako ng Panginoon. Bakit ganito yung aking buhay? Bakit ganito ako? Hindi puro ang pagreklamo. Dapat kasing ganda ako nito o kasing siya yung magulang ko, di ba? Nasa atin pa ba yung mga pag-iisip na gano'n? Sabi nga ng Diyos, dilikha niya nga tayo ayon sa kanyang plano sa atin. Kaya kung ano tayo ngayon, ipagpasalamat natin. Maging proud tayo sa ating mga sarili. No? Huwag natin hanapin yung wala sa atin. Kung ano yung nasa atin, yun yung ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Yun yung pag-iisip ng Diyos sa atin. Baka maaaring kung binigyan ka ng ng physical na katawan, maaaring hindi ka tatanggap sa Panginoon, mag-a-artista ka, di ba? Kaya yun yung plano ng Diyos sa inyo, kaya ganyan ka. Kasi yan sa kalagayan mo, maaaring na matatanggap sa ating Panginoon. Kung mahirap ka, yan ang plano ng Diyos sa iyo, kaya ako mahirap. Para maging pagpapala ka rin. No? Kahit mahirap ka, saya ka, no? Hilingkod ka sa ating Panginoon. Diba, bawat plano ng Diyos ay maganda Sa bawat nilalang niya Kaya yun yung ating ipagpasalamat.
Sabi nga yung pangatlo, ang katiyakan na ibinibigay nito, yung kahalagahan ng pag-iisip ng Diyos. Sabi nga natin, tiyak natin ang pag-iisip ng Diyos ay hindi madali. No? Hindi madali sa atin yung pag-iisip ng Diyos eh. Diba? Yung pinaghirapan niya tayo para matubos sa ating mga kasalanan. Diba? Kung sa atin, kung iisipin natin, napakahirap ginawa ng Diyos para sa atin, para lang tayo matubos sa kasalanan. Diba yung ating Panginoon, napako siya sa krus, naghirap, diba? Para sa atin, hindi natin, kung saan sa ganang natin, magagawa ba natin yun? Pero ginawa ng Diyos sa atin yun eh. Na kahit siya maghirap para sa atin, para lang tayo maligtas, ginawa niya yun. Di ba yung napakagandang pag-iisip ng Diyos sa atin? Sabi niya, kung minsan may nalalaman kang problema, di ba? Kasi may problema mo, akala mo parang susuko ka na. No, sa mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, parang gusto mo nang tumigil. Sabi, nung naging Kristiyano ka, ganito na yung naging buhay ko. Di ba? Pero mga tukso, di ba? Pero tingnan natin yung ginawa ng Diyos nung siya narito sa lupa, yung ating Panginoon Jesucristo. Bagaman siya ay Diyos, inubad niya yung kanyang pagka-Diyos at na ganyang alipin para lang sa atin. Ipinanganak siya sa pasagsakan, di ba? Tayo ba, naranasan natin ipinanganak sa ganyang sitwasyon. Di ba, nasa ospital tayo, maaaring nasa airport pa, di ba? Hindi tayo, meron tayo mga kumot, pero ating Panginoon, yung kanyang higaran, di ba, yung pasagsakan. Kaya kung may mga problema tayo, kung dumarating yung mga kahirapan, dapat hindi natin tingnan natin yung ginawa ng Diyos paghihirap sa atin, di ba? Yung katiyakan ay binibigay ng Diyos sa atin. Yung hinihingaan ka ng loob, di ba? Natutokso ka kung minsan, natutokso ka ng magreklamo sa ating Panginoon. Pero naman hindi yun. Kasi plano pa rin ng Diyos sa iyo yun, hindi dumating yung ganung bagay. Kaya kailangan lagi natin isipin ng ating Panginoon, yun yung iniisip niya maganda sa atin. Diba? Kung wala kang trabaho ngayon, iniisip ng Diyos sa iyo yan, ating binibigyan ka ng praise yan. No? Pagtitiis, maaaring meron pang inilalaan sa iyo yung Diyos na mas maganda. Kaya yun lagi ang ating nasa isip, yung napakahalagang pag-iisip ng Diyos. Sabi niya, kung makita lang natin kung paano napakabuti sa atin, ay magpapasalamat lagi tayo sa Panginoon. Diba? Sabi nga ni Haring David, yung kasing dami ng buhangin, mabibilang ba natin yung buhangin sa dagat? Ganun daw yung pag-iisip ng Panginoon sa atin na napakabuti. Ganun karaming kabuti. Kung bibilangin natin sa buhangin sa dagat, ganun kabuti yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kung alam natin yung mabuti sa atin, ipagpasalamat natin yung dumarating sa ating mga buhay. Huwag na tayo magreklamo. Kung tayo nag-aaral sa isang mahirap na paaralan, mag-aaral tayo mabuti. Diba? Kahit na hindi tayo kaya paglakalin ng ating mga magulang, engineer, ano yung naibigay sa atin ng Panginoon, yun yung ating ipagpasalamat. Kaya natitiyak natin na kung yung mga plano ng Diyos o yung mga pag-iisip ng Diyos ay ating siyang mamumuna sa atin, kailanman hindi tayo sabi ron, hindi tayo masisira yung ating buhay. Sabi pa niya rito, sa panghuli, kailangan mong alalahanin ng Diyos at ang pag-iisip ng Diyos sa iyong kahirapan. Pag makadanas ka ng kahirapan, isipin mo yung Diyos na tutulong sa iyo, hindi yung dahil lang sa kahirapan mo, gagawa ka na ng masama.
Kundi isipin natin na kung mahirap man tayo, nandiyan ang ating katulong. Sabi na, kailangan may isang tabi ang takot. Sasabihin ng Diyos, sasabihin natin ng Diyos ay ang ating Ama sa langit. No, huwag tayong matakot. No? Sapagkat ang Diyos, ang ating Ama ay nasa langit, makapangyarihan sa lahat, na nag-iisip ng mabuti sa atin, hindi niya tayo ipapahamak. Bagaman punong-puno na ng kapahamakan dito sa mundo ito, alam natin na ang Diyos ay hindi niya tayo papabayaan. Kaya isang hamon sa atin, mga minamahal, yung mahalagang pag-iisip ng Diyos sa atin ay huwag nang mawala. Yung magandang plano ng Diyos sa atin ay maganda. Maging mayaman tayo sa mga pangako ng Diyos. Nawa ay isang hamon sa atin sa hapong ito. Yung mga pag-iisip ng Diyos sa atin ay lagi nating alalahanin sa ating buhay. Kaya yun lang yung ating mensahe sa hapong ito na sa may mensahe na wag Diyos sinitulong. Amen. Tayo tumayo. Huwag natin si Sister Rose.